After 1 day lang, nag-send ang USCIS ng response at ang kanilang response is RFE. Hello mga boss! Welcome back to my channel, Pinay in Arizona. Yes, nandito na ako sa Arizona, kayo Pinay in Arizona. Hi! Say hi! Ito pala yung aking baby. So, he was born June 4. His name is William. Hi! Say hi! Hi! Hi po! He's smiling. Sa mga followers or subscribers ko, alam naman nila na nag-apply ako ng K1 visa or my fiancé or husband applied me a K1 visa last January 3, 2023. So, na-approve pala yung K1 visa ko was October 30, 2023. And nag-attend ako ng medical sa Manila ng January 5 o 4 and 5, 2024. And my US Embassy interview was February 13, 2024. And my CFO interview was February 22, 2024. And lumipad ako dito sa US ng March 4. Pagkatapos ng isang buwan or wala pang isang buwan, March 24, 3 weeks pa lang ako dito is nagpakasal kami ng aking asawa. Dahil sa buntis ako, hindi ako nakapag-apply agad ng adjustment of status. So, noong May 21, nag-apply ako ng adjustment of status. And na-receive ng USCIS ng May 29th. After 1 day lang, nag-send ang USCIS ng response at ang kanilang response is RFE. Binigyan nila ako ng RFE na affidavit of support. Dahil sa nalagay naman doon ni husband ang kailangan sa pag-fill out ng form. So, hindi namin alam ang gagawin kasi kaya naman akong isupport ni husband at yung quoted na household is naabot naman ni husband. So, nagtaka kami bakit ako nagkaroon ng RFE sa affidavit of support. Ang nakalagay doon is kailangan namin ng co-sponsor. Pero, hindi na talaga kailangan ni husband kasi may trabaho naman siya and kaya naman niya akong isuporta. Kahit ayaw ko, talagang kumuha siya ng lawyer. Nagasto namin sa lawyer is $2,500. Ang mahal din nun. Ay, baby, ang kulit. Ang kulit niya. Dahil sa nanganak nga ako ng June 4, hindi ako nakapag-respond agad. Binigyan ako ng USCIS ng 3 months na time to submit the response. In the middle of July, nakapag-respond kami sa RFE. So after 1 week, nag-email si USCIS sa akin na na-receive na nila ang aking response. So after that, how many months, hindi ako naka-receive ng email galing kay USCIS. But nung August lang is naka-receive ako ng email na RFA na naman, which is the I-693 na RFE or medical. So talagang I was so certain talaga na magka-RFE ako sa medical. Kasi nung nag-medical ako sa Pilipinas is isa lang yung natanggap ko na vaccine. Dahil nga sa buntis ako. So, I got only Tdap or Dtap, what you ever call that one. Pareho lang yun. Yun lang yung nakuha kong vaccine dahil sa buntis ako. Yun, pinalo lang namin yung instruction galing kay USCIS. Punta kami dito sa USCIS na surgeon and nag-submit or kinuhaan nila ako ng blood at tinurukan nila ako ng for IPB or polio vaccine for the test kung ano yung immunity ko. So, after 2 days or 3 days ba yun is nakuha ko yung result. Sinend sa akin sa email na low ang aking Hep B vaccine. So, naresetahan ako ng doktor na kumuha ito or gawin ito sa pharmacy. So, yun lang ang ginawa namin. Pumunta kami sa pharmacy and buti na lang may insurance ako kasi mahal din yung cover ng vaccine ng Hep B. Kahit na 0.5 ml lang yun, mahal ang vaccine. So, nasa $174 ang vaccine na Hep B na yun. Dahil sa cover ng insurance, 0 yung nabayaran namin. And then, yung nabayaran namin sa surgeon is nasa $490. Hindi siya covered ng insurance. So, another gasto na naman kami. Then, pagkatapos mo pa-vaccine, sinabit ko ulit ang receipt sa
in-email ko sa doctor ang receipt ng pharmacy and binigay nila sa akin ang closed envelope na kailangan ko sa medical. So, sinubmit ko yun or binigay or sinend ng asawa ko sa lawyer niya and then ang lawyer na niya ang nag-submit sa USCIS. So, after 1 week na na-submit or na-receive ng USCIS ang aking respond for medical, finally, they have their decision. So, na-approve ang aking application for adjustment of status. Sorry, so naughty. Noisy! Na-approve ang aking application for adjustment of status this month lang, this early month. And my card is on the way to deliver na. So, thank you Lord kasi after all we've been through, ang mahal ng aming, or ang gasto, ang laki ng nagasto ng aking asawa just for that adjustment of status application. And finally, darating na soon dito sa akin ang card. So that was my experience for applying adjustment of status na nagka-RFE ako ng 2 beses. And the first time, I submitted DIY, but dahil nga nag-RFE kami and then hindi namin alam ang gagawin, so kumuha kami ng lawyer. Oh, I'm sorry. So that's my experience in applying adjustment of status, and this one is very makulit. He's 4 months old na and he's very makulit. Right? And I'm gonna share videos to you about K1 visa, about CFO, about adjustment status in the next video. Thank you so much for watching. I hope you like, or I hope nakatulong tong video ko for those who are applying adjustment of status kahit na DIY or mayroon silang lawyer. Thank you so much and have a good day. Hi, bye-bye na. Say bye-bye. Aray ko, bigat niya. Bye-bye. 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 Say bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. 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 Ay, makulit. Kaya hindi na ako nakakapag-vlog dahil sa kakulitan ng bata.